Kabanata 1031, ang pagkawasak ng pamilyang Wan. May nahulaan si Chinyu. Ang ganitong uri ng Diyos ay tila umaasa sa isang domain, katulad ng mabigat na pagbagsak ng espasyo ni Chinyu. Hanggat ang isa ay nasa domain na ito, ang katawan at isipan ng isang tao ay lubhang maaapektuhan. Gayunpaman, walang takot si Chinyu, kaya natural na hindi siya maaapektuhan ng domain na ito. He strode forward, humakbang patungo sa ghost statue. Hahayaan kita, ang Diyos na ito, na matikman ang aking kamao, sabi ni Chinyu na may malamig na ngiti. Habang papalapit siya ng papalapit sa Diyos, ang liwanag sa kamao ni Chinyu ay lalong lumiliwanag. Ang ilaw, na kasing laki ng isang gilingang bato, ang nagpapaliwanag sa orihinal na dim na domain na ito. Dumulas ang kanang kamay ni Chinyu, at lumabas ang mga asul na ugat. Sa pamamagitan ng mga asul na ugat, parang makikita ang dugong dumadaloy sa mga daluyan ng dugo na nagiging ginintoang. Ikinuyom ni Chinyu ang kanyang kamao at naglabas ng isang sinag ng liwanag patungo sa estatwa ng multo. Ito ay isang pamamaraan ng pagpatay na maaaring sirain ang anumang bagay sa landas nito. Ito ay labis na nakapangangilabot, tulad ng isang bagyo o isang bolt mula sa asul. Ito ay biglaan at mahirap i-block. Break. Pinasag ni Chinyu ang kanyang kamao patungo sa malaking tumpok ng mga estatwa ng multo sa walang katulad na paraan. Pitik. Sa ilalim ng walang katulad na malupit na kapangyarihan ni Chinyu, lahat ng uri ng demonyo at multo ay hindi dapat banggitin. Maaaring madaig ng kapangyarihan ang lahat sa tamang panahon. Nagsimulang mabasag ang malaking imahe ng multo. Mabilis na kumalat ang mga bitek sa lahat ng direksyon tulad ng sapot ng gagamba. Sa isang maikling sandali, ang imahe ng multo ay nagkapira-piraso at sa wakas ay naging alikabok, na wala sa kawalan. Tatandaan kita. Nang akala ni Chinyu ay tapos na ang lahat, ang boses ng estatwa ng multo ay nagmula sa kadiliman. Ang tinig ay tila nagmula sa lahat ng direksyon, ngunit tila nagmula rin sa kaibuturan ng puso ng isa. Hindi nito naiwas ang magpalundag ng puso. Maging ang ekspresyon ni Chinyu ay bahagyang nagbago. Unti-unting naglaho ang kadiliman sa paligid. Ang armored skeleton ay naging alikabok din at nawala sa kawalan. Unti-unting naglaho ang kadiliman, inihayag ang tunay na anyo ng lihim na kaharian ng pamilya Wan. Sa sandaling nakita nila ang liwanag, ang lahat ng mga alagad ng Heaven Gate ay tuwang-tuwa. Ang pakiramdam na nakaligtas sila sa sakuna ay naghahabol ng hininga. Paano ito posible? Sa hindi kalayuan, nagsikip ang mga mag-aaral ni Wan Zenggi, at ang kanyang ekspresyon ay sobrang pangit. Ito ay isang lihim na kayamanan na ipinamana mula sa pamilyang Wan, at pinrotektahan nito ang pamilyang Wan sa mga henerasyon. Ngunit ngayon, ang lihim na kayamanan na ito ay talagang sinira ni Chinyu. Ang pamilyang Wan ba ay mahuhulog sa aking mga kamay, bakas ng kawalan ng pag-asa ang lumitaw sa mukha ni Wan Zenggi. Naglakad si Chinyu sa harap ni Wan Zenggi. Iniunat niya ang kanyang kamay at kinuha ang burning oil lamp mula sa kamay ni Wan Zenggi. Sa sandaling kinuha niya ito, nagsimulang mabasag ang oil lamp. Sa isang iglap, ito ay naging pulbos. Ang banal na lampara ay nabasag. Si Wan Zenggi, na nawalan na ng pag-asa, ay biglang namutla. Malamig na tiningnan ni Chinyu si Wan Zenggi at sinabing, gusto mo pa bang pigilan ng matigas ang ulo? Biglang itinaas ni Wan Zenggi ang kanyang ulo at sinabing may nagmamakaawang tono, maaari mo bang iligtas ang buhay ng aking anak? Hanggat payag ka, kaya kong ibigay sa iyo ang lahat. Hindi. Dapat mamatay si Wan Gokyong, diretsyong sabi ni Chinyu. Mga ad ng pop future. Kinagat ni Wan Zenggi ang kanyang mga ngipin at sinabing, kung handa mong iligtas ang aking anak, maaari kong sabihin sa iyo ang isang sikreto. Siguradong magiging interesado ka sa sikretong ito. Secret. Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabing, anong sikreto? Kailangan mo munang ipangako sa akin. Lumingon si Wan Zenggi at tumingin kay Wan Gokyong, na nanginginig na parang dahon. Hindi lang kailangan mong mangako sa akin, ngunit kailangan mo ring manampa sa iyong primordial spirit. Nang marinig ito, agad na nanlamig ang mukha ni Chinyu.
Walang silbi ang pagmumura ng mga ordinaryong tao, ngunit kapag nakapasok na sila sa nascent soul realm at sinira ang panunumpa, malaki ang posibilidad na maapektuhan nito ang kanilang landas sa paglilinang sa hinaharap. Bagamat hindi 100% ang posibilidad na ito, walang cultivator ang gustong subukan ito. Mas mabuting itago mo ang sikretong ito sa iyong tiyan, malamig na sabi ni Chinyu. Dahil doon, binasag ni Chinyu ang ulo ni Wan Zhengi gamit ang isang palad. Ang palad na ito ay hindi napigil ang basagin ang kanyang katawan, pati na rin ang kanyang primordial spirit. Sa hindi kalayuan, si Wan Gokyong ay agad na bumagsak sa lupa, ang kanyang mukha ay kasing putla ng kamatayan. Tiningnan niya si Chinyu na may nanginginig na mga mata, nanginginig ang buong katawan niya na parang hindi man lang siya makatayo. Lumakad si Chinyu sa harap ni Wan Gokyong at Nishan, sa tingin mo hindi kita mapapatay dahil lang sa pagtakas mo sa Mystic Realm, hindi ba? Sinabi ni Wan Gokyong sa nanginginig na boses, Chinyu, huwag. Lumuhod. Nang ibuka ni Wan Gokyong ang kanyang bibig, sumigaw si Chinyu. Ang boses na ito ay naglalaman ng kapangyarihan ng dakilang daw at labis na natakot kay Wan Gokyong na halos mawala ng malay. Ilang beses niyang sinubukang tumayo, ngunit nalaman niyang hindi na siya makatayo. Naaalala mo pa ba ang iyong mapagmataas na ugali noon? Malamig na sabi ni Chinyu. Nang katayin mo ang mga disipulo ng Green Moon Villa, naisip mo na ba ngayon? Mga ad ng pop future. Ang dating matikas na young master ng pamilya Wan ay lumuhod at nagmamakaawa na parang ligaw na aso. Lumingon si Chinyu para tingnan ang Pavilion Master at sinabing, Pavilion Master, mangyaring tapusin siya gamit ang iyong sariling mga kamay. Gayunpaman, umiling ang Pavilion Master at sinabing, mas mabuti na gawin mo ito. Hindi na tumanggi si Chinyu. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at isang gintong liwanag ang tumago sa katawan ng Wan Gokyong. Ang palad na ito ay talagang direktang tumago sa kanyang katawan at nabasag ang banal na sentido ni Wan Gokyong. Huwag iwang buhay ang sinuman sa pamilya Wan, malamig na utos ni Chinyu. Isa itong massacre. Nawalan na ng kakayahang lumaban ang pamilya Wan. Para silang mga tupang naghihintay na katayin, tulad ng mga isda sa isang chopping board. Ang lihim na kaharian ng pamilya Wan ay agad na nawasak. Ang mga bangkay ng mag-ama ng pamilya Wan ay inilabas sa lihim na kaharian at ibinitin sa pasukan ng lihim na kaharian. Mabilis na kumalat ang balitang ito. Ang balita na si Chinyu ay nakalusot sa lihim na kaharian ng pamilyang Wan ay nagpanginag sa takot sa lahat ng mga lihim na kaharian. Patay na si Wan Gokyong. Walang sino mang umasa na ang isang lihim na kaharian na napakaluwalhati sa loob ng maraming taon ay haantong sa ganito. Mukhang nagbago ang lahat sa isang gabi. Maraming mga alagad ng lihim na kaharian ang nagsimulang hindi mapalagay. Natatakot sila na ang susunod na maliquidate. Pagkatapos ng labanang ito, hindi lamang nagsimulang magpanik ang iba't ibang mga lihim na kaharian, ngunit ang Martial Arts Association ng Jingdo ay nagsimula ring mag-alala. Sa pangalawang lihim na kaharian, sinabi ni Jai Xing kay Gu Zishen ang tungkol sa bagay na ito. Gayunpaman, hindi pa rin ito sineryoso ng mayabang na si Gu Zishen. Sino siya sa tingin niya? Karapat-dapat pa ba siyang ikumpara sa akin? Malamig na sabi ni Gu Zishen. Walang sinabi si Jai Xing, ngunit hindi niya maiwasang isipin ang sarili, ang mag-ama na ito ng pamilyang Go ay talagang pareho. Talagang hindi ito sineryoso ni Gu Zi, ngunit ang 8 nakatataas ng Martial Arts Association sa Jingdo ay hindi makaupo. Sa meeting room, bumaba muli ang 8 mas mataas. This time, silang 8 lang ang nag-uusap. Ang Chinyu ay lumaki na sa isang hindi kapani-paniwalang antas. Huli pa rin para tayo ay kumilos. Kung gusto natin siyang patayin ngayon, masyadong mataas ang gastos. Napakataas na hindi natin matanggap. Siguro, oras na para kausapin siya. Kabanata 1032. Muli siyang inimbitahan ng mga nakatataas. Mula nang ma-flatten ang Mystic Realm ng pamilya Wan, ang mga disipulo ng Mystic Realm ay nanatiling mababang profile. Samantala, nanatili si Chinyu sa Green Moon Villa at muling itinayo ang Gate ng Bundok. Ang Gate ng Bundok ay opisyal na pinalitan ng pangalan bilang Heaven Gate.
Hindi ka tututol na baguhin ang lugar na ito sa Heaven Gate, tama ba? Nakatayo sa pasukan ng gate ng bundok, pabirong tumingin si Chinyu kay Xinyu. Mabilis na umiling si Xinyu at sinabing, ito ay sa iyo. Wala na ang Green Moon Villa. Walang pakialam si Chinyu sa pangalan ng sekta. Gayunpaman, kung patuloy na pamunuan ni Xinyu ang sekta, magiging napakahirap kumbansihin ang pinuno. Sa parehong araw, ang lahat ng mabubuting kaibigan ay pumunta sa Heaven Gate upang magdiwang sa imbitasyon ni Chinyu. Kabilang sa kanila sina Jiang He, Zhuang Teng, at Gu Taichu, na matagal na nilang hindi nakikita. Ang lakas ni Gu Taichu ay nakapasok na rin sa kaharian ng Martial Marquis. Gayunpaman, dahil sa kanyang kakulangan ng talento, mahihirapan siyang mag-improve pa. Sa Hall of the Heaven Gate, lahat ay nagtipon sa harap ng isang malaking round table. Pagkatapos ng 3 beses na pag-inom, hindi napigilan ni Gu Taichu na mapabuntong hininga, talagang hindi ko inaasahan na umabot ka sa ganoong antas sa napakaikling panahon. Yumuko si Chinyu at sinabing, swerte lang ako. Lucky. Hindi napigilan ng lahat na mapangiti ng mapait. Kung swerte lang, hindi mabilang na beses kang namatay. Ads by Pop Future. Napangiti si Chinyu at hindi nagsalita. Alam ng lahat na ito ay mapagpakumbabang salita lamang ni Chinyu. Pagkatapos kumain, iniwan ni Chinyu si Gu Taichu at ang iba pa sa Heaven Gate at naging miyembro ng Heaven Gate. Sa hapon, nagtipon sina Yao Meng, Zhuang Teng Kung Yun, at ang iba pa sa ilalim ng isang pavilion sa Heaven Gate. Unti-unting uminit ang panahon at umihip ang hangin sa tag-araw sa mukha ng lahat. Medyo harmonious ang atmosphere. Lahat, ano ang susunod mong plano? Tanong ni Xiao Yuan na may mahinang ngiti. Si Chu He daw ang unang nagsalita, plano kong pumasok sa closed-door cultivation. Lahat ay nakapasok na sa Martial Saint Realm. Hindi na ako makapaghintay pa. Manam, iyan ang iniisip ko, sabi ni Kung Yun. Hindi natin maaaring hayaang mag-isa si Chinyu. Puntong hininga, oras na para sumubok. Kung hindi, madudurog tayo ng mga gulong ng panahon. Ito ay isang gininto ang edad, bulalas ng isang tao. Ito ay talagang isang gininto ang edad. Mayroong hindi mabilang na mga henyo na umuusbong. Walang nakakaalam kung may mga bagong henyo na sumusulpot at sasampal sa kanila sa dalampasigan. Isang malaking presyon ang nananatili sa ulo ng lahat. Sa sandaling ito, naglakad si Chinyu mula sa hindi kalayuan. Ano ang pag-uusapan natin? Nakahanap ng upuan si Chinyu at umupo. Ano pa ang maaari nating pag-usapan? Siyempre ang pinag-uusapan natin ay ang galing mo, medyo pabiro at kalahating seryosong sabi ni Kung Yun. Ads by Pop Future. Umiling si Chinyu na may mapait na ngiti at sinabing, huwag mo akong pagtawanan. Hindi kita pinagtatawanan. Naging sikat ka mula sa hindi kilalang tao sa loob lamang ng 3 taon. Nakakainggit ka talaga sa iba. Napakunot ng noo si Kung Yun at sinabing. Sinabi ni Chinyu sa mahinang boses, napilitan lang ako. Kung mayroon akong kaparehong kondisyon sa pamumuhay gaya mo, sino ang handang magtrabaho ng husto? Che! Nagtawanan ng iilan sa kanila. Chinyu? Nasaan si Rozo? Saan siya nagpunta? Sa kakayahan mo ngayon, dapat may kakayahan kang protektahan siya, tama ba? Biglang tanong ni Yao Meng. Sa pagbanggit kay Yan Rozo, agad na tumahimik si Chinyu. Pagkaraan ng ilang sandali, umiling si Chinyu at sinabing, ang kakayahan ko ngayon ay wala. Sa mundong ito, maraming mga buhay na hindi natin alam. Halimbawa, ang lihim na kaharian ng pamilya Yan at ang 8 nakatataas ng Martial Arts Association sa Jingdo. Batay sa isang magaspang na pagtatantya, ang kanilang lakas ay higit sa makapangyarihang mga figure. Gayunpaman, tila wala sila sa mundong ito. Walang nakakaalam kung saan talaga sila umiiral. Ano ang susunod mong plano? Tanong ni Xiao Yuan. Sinabi ni Chinyu sa malalim na boses, atake the second secret realm. Gagawin mo ba talaga yon? May nagtatakang sabi. Napabuntong hininga si Chinyu at sinabing, gusto kong mawala ang Martial Arts Association ng Jingdo sa mundong ito. At pagkatapos ay palitan sila. Tanong ng isa. Sumulyap si Chinyu sa kanya at umiling. Hindi, ang gayong walang kabuluhang organisasyon ay hindi dapat umiral.
Ads by Pop Future. Ang pangalawang lihim na lugar, hindi ba ganoon kadaling harapin, sabi ni Yao Ming sa mahinang boses. Sa pagkakaalam ko, bukod sa pamilya ng Go, maraming mandirigma sa second secret area. Napakalaki ng bilang. Napatingin si Qin Yu kay Yao Ming nang may pagtataka at sinabing, Miss Yao, parang may alam ka. Narinig ko lang ito, ngunit hindi ko alam ang mga detalye, sabi ni Yao Ming. Matagal na hindi nagsalita si Qin Yu. Ang huling beses na pumunta siya sa pangalawang lihim na lugar, ito ay para lamang iligtas ang mga tao. Ang mga lugar na dinaanan ni Qin Yu ay wala pang ikasampung bahagi ng ikalawang lihim na lugar. Walang ideya si Qin Yu kung anong uri ng kapangyarihan ang mayroon sila. Mukhang kailangan kong tanungin si Little Ching tungkol sa sitwasyon, naisip ni Qin Yu sa kanyang sarili. Pagkatapos, pabirong sinabi ni Qin Yu, interesado ka bang pumunta sa pangalawang lihim na lugar kasama ko? Maaaring maraming mapagkukunan doon. Natatakot ako na hindi tayo sasali sa kasiyahan. Oras na para mag-isa tayo para maabyutin ka, inilibot ni Kung Yun ang kanyang mga mata at sinabi. Ngumiti si Qin Yu at sinabi, kung gayon, nais ko kayong lahat ng maagang hakbang sa Martial Saint Realm. Salamat sa iyong mabait na salita. Ngumiti si Yao Ming. Pagkatapos ng araw na ito, sunod-sunod silang umalis sa Heaven Gate at nagsimulang maghanap ng sarili nilang Dao Technique. Samantala, nagpadala si Qin Yu ng mga tao sa Divine Alchemist Pavilion at dinala ang Little Ching sa Heaven Gate. Handa siyang magtanong tungkol sa pangalawang lihim na kaharian. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang telepono ni Qin Yu. Kinuha niya ang phone at nakita niyang si Ziyahang ang tumatawag. Pagkatapos kunin ang telepono, ngumiti si Qin Yu at sinabing, bakit, nandito ka ba para batiin ako? Sinabi ni Zia sa kabilang dulo sa malalim na boses, gusto kang makita ng mga nakatataas. Isang bakas ng pagkabigla ang sumilay sa mukha ni Qin Yu. Gusto mo ba akong makita? Saan? Tumayo si Qin Yu at nagtanong. Sa conference room ng Martial Arts Association of Jingdo, sabi ni Zia Hang. Natahimik sandali si Qin Yu at nagpatuloy, okay, pupunta ako sa Jingdo ngayon. Kabanata 1033, walang pagkakasundo. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, sumugod si Qin Yu patungo sa Jingdo. Nagmamadali siya hanggang sa Jingdo. Sa sandaling ito, ang pasukan ng Martial Arts Association sa Jingdo ay nagpapakita na ng mga palatandaan ng paghina. Dalawang Martial Saints ang pamwesto sa pasukan. Sila ay ipinadala ng pangalawang lihim na kaharian upang protektahan at pigilan ang sinuman sa pagkuha ng pagkakataong magdulot ng gulo. Dirdiretsong naglakad si Qin Yu. Agad na itinaas ng dalawang Martial Saints ang kanilang mga kamay para pigilan si Qin Yu. Sino ka? Tanong ng isa sa mga Martial Saints. Qin Yu. Nagkatinginan silang dalawa. Baka sa kanilang mga mata ang bakas ng pagpatay na layunin. Gayunpaman, sa kabila nito, gumawa pa rin sila ng paraan. Tiningnan ni Qin Yu ang 2 taong ito, ngunit hindi siya umalis ng mahabang panahon. Malamig niyang sinabi, gusto mo ba akong patayin? Nanlamig ang mukha ng 2 tao at hindi sila umimik. Sa sandaling ito, ang panloob na chi sa katawan ni Qin Yu ay biglang sumabog. Ang isang nakakatakot na presyon ay agad na kumalat. Pareho silang nasa maagang yugto ng Martial Saint Realm, ngunit ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan nila ay parang paalang na kanal. Ads by Pop Future. Dahil lang sa pressure na pinakawalan ni Qin Yu, pinagpawisan silang dalawa. Naramdaman na lang nila na parang may pasan silang malaking bundok sa kanilang mga balikat. Ang malaking bundok na ito ay patuloy na dinidiin pababa sa kanilang mga katawan. Napakabilis, dahan-daang yumuko ang orihinal nilang matatangkad at tuwid na katawan. Kahit na sinubukan nilang lumaban, nahihirapan pa rin silang pigilan ang paglubog ng kanilang mga katawan. Sa sandaling ito, binawi ni Qin Yu ang presyon sa kanyang katawan. Malamig niyang sinabi, mas mainam na pigilan ang layunin ng pagpatay sa iyong mga katawan. Sa susunod na matuklasan ko ito, hindi na ito magiging simple. Pareho silang nagulat at natatakot. Sa unang pagkakataon, nagkaroon sila ng sariling pag-unawa sa lakas ni Qin Yu. Pumasok si Qin Yu sa Jingdo Martial Arts Association.
Naghihintay na si Ziyahang sa pintuan ng meeting room. Nang makitang naglalakad si Chinyu, tiningnan ni Ziyahang si Chinyu, na nagpapahiwatig na mag-ingat siya. Walang sinabi si Chinyu. Itinulak niya ang pinto at nagmamadaling pumasok. Nang dumating siya sa meeting room sa pangalawang pagkakataon, tila nakaramdam si Chinyu ng kakaibang panloob na chi. Naramdaman ni Chinyu ang isang bakas ng panloob na chi na hindi kabilang sa mundong ito mula sa 8 matataas na opisyal na iyon. Marahil ito ay dahil sa kapangyarihan ng kanyang banal na kahulugan, o marahil ito ay dahil si Chinyu ay naging isang martial saint. Sa madaling salita, noong huling beses siyang dumating, hindi naramdaman ni Chinyu ang bakas ng panloob na chi na ito. Casual na nakahanap ng upuan si Chinyu at umupo. Ipinatong niya ang kanyang mga paa sa mesa at walang pakialam na sinabi, "Sabihin mo sa akin, ano ang gusto mo sa akin?" Ads by Pop Future. Nang makita ang walang galang na ugali ni Chinyu, kahit na medyo hindi sila nasisiyahan, hindi sila nagsalita. Chinyu? Ikaw ay isang talento, napakabata. Ang ganitong uri ng kalokohan, hindi na kailangang sabihin ito, putol ni Chinyu sa kanila. Okay, pagkatapos ay dumiretso tayo sa punto, sabi ng isa sa mga nakatataas. Ang pag-unlad ng sitwasyon ay lumampas na sa aming imahinasyon. Ang iyong talento ay mas makapangyarihan kaysa sa aming naisip. Kung magpapatuloy ito, magiging disadvantageous sa ating dalawa. Bakit hindi tayo magkasundo? Maaari kang maglagay ng anumang mga kondisyon. Nang marinig ito ni Chinyu, isang pahiwatig ng pangungutya ang sumilay sa kanyang mukha. Bago siya pumunta rito, nahulaan na ni Chinyu kung anong uri ng umutot ang sasabihin nila, kaya hindi na siya nagulat. Dahan-daang umupo ng tuwid si Chinyu at ngumisi, makipagkasundo. Sa tingin mo, posible ba iyon? Walang imposible sa mundong ito, sabi ng isa sa mga nakatataas. Ngumisi si Chinyu, sinaktan mo ang babae ko at hinabol ako hanggang sa dulo ng earth. Pinilit kong mabuhay sa mga siwang at halos hindi makaligtas hanggang ngayon. Ngayong nakapasok na ako sa Martial Saint Realm, sa tingin mo ba hindi mo ako mapapatay at gusto mong makipagkasundo sa akin? Dream on. Nabalot ng maikling katahimikan ang eksena. Pagkalipas ng ilang segundo, sinabi ng isang nakatataas, maaari naming ibigay sa iyo ang Martial Arts Association ng Jingdo, at makokontrol mo ito. Maaari naming garantiya na ang iyong autoridad ay mas mataas kaysa sa sinumang presidente, maging ito ay si Lola Chin o Gu Xinghe. Gumisi si Chinyu. Kung tama ang pagkakaalala ko, ito na ang pangalawang beses na humingi ka ng kapayapaan sa akin, tama ba? Ads by Pop Future. Iba naman. This time? Sincere na kami? Sabi ng isang higher up. Sa iyong talento, ang Martial Saint at maging ang mundong ito ay hindi ang iyong huling hantungan. Sa aming tulong, posible para sa iyo na humakbang sa pinakamakapangyarihang kaharian o mas mataas pa. Gumisi si Chinyu, gusto mong makipagkasundo. Sige, lagyan mo ng tubes ang katawan mo at patuluin lahat ng dugo mo, paano na? Chinyu? Huwag mong sabihin ang mga salitang hindi lumalabas, malamig na sabi ng isang nakatataas. Hindi man lang patay si Yan Rozo. Buhay pa siya, di ba? Kahit ano ang ginawa namin, hindi ito nagdulot ng anumang malubhang kahihinatnan. Nang marinig ito, agad na nagalit si Chinyu. Hinampis niya ng isang suntok ang mesa sa harap niya at dilat na dilat ang mga mata, F***CQ. Didn't cause any serious consequences. Ayon sa sinabi mo, hanggat hindi namamatay ang tao, walang kahihinatnan, di ba? F***seek your mother. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang 8 hayop, hanggat ako, si Chinyu, ay buhay pa, tiyak na guguluhin kita. Alam ko, wala ka sa mundong ito, tama. Kahit na nasa unang lihim na kaharian ka man o anumang mundo, tiyak nakakalad ka rin kita palabas at papatayin ng personal. Bago nila matapos ang kanilang mga salita, sila ay nahulog na sa isang pagkapatas. Unti-unting nanlamig ang boses ng 8 mas mataas na iyon. Hindi ibig sabihin na maayos kaming nakikipag-usap sa iyo ay natatakot kami sa iyo, malamig na sabi ng isa sa mga nakatataas. Ikaw ay isa lamang Martial Saint.
Bagamat ang iyong lakas ay talagang higit na nakahihigit sa isang ordinaryong martial saint, mayroon pa rin kaming paraan para patayin ka. Malamig na tiningnan ni Chinyu ang iilan sa kanila at sinabing, nasabi mo na ito ng maraming beses. Inaasahan ko ito. At saka, hayaan mong sabihin ko sa iyo, malapit na akong magsimula ng digmaan laban sa pangalawang lihim na lugar. Pagkatapos kong ibaba ang pangalawang secret area, ang susunod kong target ay ang unang secret area. Kayong 8, hintayin mo ako. Pagkasabi nito, tumalikod si Chinyu at aalis na sana. Ayaw mo bang malaman ang tungkol kay Yan Rozo? Sa sandaling ito, isang boses ang pumasok sa tainga ni Chinyu. Kabanata 1034, Star Scissor. Napahinto si Chinyu, na aalis na sana. Lumingon siya at tumingin sa 8 matataas na opisyal na naruroon. Nagtanong siya sa malalim na boses, ano ang alam mo? Mas marami kaming nalalaman kaysa sa inaakala mo, malamig na sabi ng matataas na opisyal. Hindi mo ba gustong malaman ang bloodline ng pamilya yan, ang lihim na kaharian ng pamilya yan? Patuloy nila. Maaari naming sabihin sa iyo ang daan patungo sa lihim na kaharian ng pamilya yan. Tapat na ba ang dahilan na ito? Tahimik na tumingin si Chinyu sa kadiliman sa kanyang harapan. Pagkaraan ng ilang sandali, ngumiti si Chinyu at sinabing, ako mismo ang magtatanong sa iyo pagkatapos kong masakop ang unang lihim na kaharian. Chinyu? Kung aalis ka ngayon, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon sa hinaharap. Gagawin namin ang aming makakaya para maalis ka. Isang matinis na boses ng babae ang narinig sa likuran niya. Hindi siya pinansin ni Chinyu at mabilis na umalis. Lahat ng maruruming bagay ay inutusan ng 8 taong ito. Ang pag-aresto man kay Yan Ruozo o ang pagtugis kay Chinyu, silang 8 ang pangunahing may kasalanan. Imposibleng makipagkasundo sa kanila. Pagkalabas ng meeting room, hindi nagmamadaling umalis si Chinyu. Pagdating niya sa Martial Arts Association sa Jingdo, si Chinyu ay palaging dumadating at umalis ng nagmamadali. Kung tutuusin, napakaraming tao at bagay na kinatatakutan niya. Ngunit ngayong pumasok na si Chinyu sa Martial Arts Association ng Jingdo, para siyang pumasok sa isang lugar kung saan walang makakapigil sa kanya. Mabilis siyang naglakad patungo sa direksyon ng kulungan. May mga nagbabantay pa rin sa pintuan ng kulungang ito. Ang 2 mandirigma na namamahala sa pagbabantay sa pinto ay mabilis na napalingon sa gilid nang makita nila si Chinyu, natatakot na salubungin ang mga mata ni Chinyu. Malamig na ngumuso si Chinyu at sinabing, nasaan ang susi? Buksan mo itong pinto. Chinyu? Ang susi na ito ay wala sa aming mga kamay. Wala kaming ganoong high authority. Ads by Pop Future. Nanginginig ang mga boses nila, na para bang natatakot silang galitin ang Diyos ng kamatayan sa harapan nila. Tinulyapan sila ni Chinyu at sinabing, nasaan ang susi? Bago pa makasagot ang 2, kinaway ni Chinyu ang kanyang kamay at sinabing, kalimutan mo na ito. Napakahirap kunin ang susi. Pagkatapos sabihin iyon, kinuyam ni Chinyu ang kanyang kamao at binasag ito patungo sa pinto. Boom! Matapos ang isang malakas na tunog, lumitaw ang mga sinag ng liwanag sa pintuan. Ang ilaw na ito ay malinaw na isang formation setup. Sa ilalim ng suntok ni Chinyu, agad itong nabasag. Kung wala ang forma sayon, ang pinto ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. Gumamit si Chinyu ng karahasan upang gibain ang pinto at si Strode sa bilangguan. Walang laman ang bilangguan. Noong nakaraang pagkakataon, pinalabas na ni Chinyu ang lahat. Direkta siyang dumaan sa kulungang ito at kay Strode sa kailaliman. Sa kailaliman, may isa pang malaking pinto. Ang malaking pintong ito ay simple at walang palamuti, ngunit lubhang kahanga-hanga. Usap-usapan na sa likod ng malaking pintong ito, nakakulong ang mga martial saints. Sa loob ng napakaraming taon, hindi pa nila nabuksan ang pintong ito. Kahit martial saints ay nakakulong. Hindi ko talaga alam kung gaano karaming bigas ang Jingdo Martial Arts Association na ito. Tumayo si Chinyu sa pintuan at bumulong sa mahinang boses. Habang nagsasalita siya, mabilis na tumaas ang aura sa kanyang katawan. Pagkatapos, sa pag-iling ng kanyang golden fist, ang pinto ay nagbigay ng malakas na kalabog.
Ang tunog na ito ay yumanig sa lahat ng direksyon, at ang buong samahan ng martial arts ng Jingdo ay nayanig. Isang suntok, dalawang suntok, tatlong suntok. Sa ilalim ng tatlong hampas ni Chinyu, nagsimulang gumuho ang pinto. Ads by Pop Future. Hindi makayanan ng gusali ang kapangyarihang ito, at pinukaw nito ang mga alon ng alikabok. Boom! Sa isa pang suntok, ang ginintoang liwanag ay tumagos sa napakaitim na pinto. Sa ilalim ng malupit na puwersa, ang pinto, na natatakpan ng hindi mabilang na mga bawal, ay tuluyang gumuho. Matapos dumaan sa pintuan, ang unang bagay na nakita ay hindi isa pang bilangguan, ngunit isang piraso ng kawalan. Tulad ng inaasahan, ito ay tulad ng naisip ko. Hindi nagulat si Chinyu nang makita ang eksenang ito. Tulad ng nahulaan niya, ang martial saint ay hindi nakulong, ngunit sa isang lihim na kaharian. Lumakad pasulong si Chinyu at iniunat ang kanyang kamay, sinusubukang hanapin ang pasukan sa lihim na kaharian na ito. Hindi nagtagal, isang ilaw ang kumislap sa harap ni Chinyu. Muling ginamit ni Chinyu ang parehong trick, na gustong piliting buksan ang lihim na kaharian na ito. Sa kasamaang palad, pagkatapos na gumugol ng maraming pagsisikap si Chinyu, hindi pa rin natinag ang pasukan na ito. Hindi kaya ang lihim na kaharian na ito ay nasa itaas ng lihim na kaharian ng Pamilya Wan. Napaisip si Chinyu sa sarili. Upang mabuksan ng pilit ang lihim na kaharian ng Pamilya Wan at hindi mabuksan ang lihim na kaharian na ito. Ito ay sapat na upang patunayan na ang lihim na kaharian na ito ay malamang na mas matatag at misteryoso kaysa sa lihim na kaharian ng Pamilyang Wan. Matapos tumayo dito at mag-isip ng mahabang panahon, tuluyang umalis si Chinyu sa lugar na ito. Malayo pa ang lalakbayin, kaya hindi nagmamadali si Chinyu. Pagkatapos umalis sa Martial Arts Association ng Jingdo, si Chinyu ay hindi na nanatili at bumalik sa Heaven Gate. Ang mga aksyon ni Chinyu ay walang alinlangan na ikinagalit ng 8 nakatataas. Sa pangalawang lihim na kaharian, isang figure ang biglang bumaba. Ang figurang ito ay hindi rin ang orihinal na katawan, kaya isang malabong figure lamang ang makikita. Ads by Pop Future. Nang makita ang taong ito, nagmamadaling tumayo si Gu Zizhen na may magalang na ekspresyon. Greetings, higher ups. Yumuko si Gu Zizhen at sinabi. Tumingin ang mga nakatataas kay Gu Zizhen at malamig na sinabi, kahit ano pa man, kailangan mong bantayan ang pangalawang Mystic Realm. Gusto kong gawin mo ang lahat para mawala si Chinyu. Nagmamadaling sinabi ni Gu Zizhen, mangyaring makatitiyak, mga nakatataas. Hanggat nang ahas si Chinyu na lumapit, ginagarantiyahan kung hindi na siya babalik. Gusto kong tanggalin mo si Chinyu sa lalong madaling panahon. Naglalaman ng galit ang boses ng mga nakatataas. Oo. Si Gu Zizhen ay hindi nang ahas na sumuwi at nagmamadaling pumayag. Hanggat maalis mo si Chinyu, hahayaan kitang makapasok sa unang Mystic Realm at muling makasama ang iyong anak, walang pakialam na sabi ng mga nakatataas. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Gu Zizhen. Alam niya na ang mga salitang ito ay hindi lamang naghihikayat sa kanya, kundi pati na rin ang pagbabante sa kanya ng kay Gu Xinghe. Pagkaalis ng mga nakatataas, isang seryosong ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Gu Zizhen. Pumunta ka at tawagan si Jai Xing, sabi ni Gu Zizhen sa malalim na boses. Hindi na kailangang tawagan siya. Sa sandaling ito, nagkusa si Jai Xing na lumakad. Sumulyap si Gu Zizhen kay Jai Xing at malamig na sinabi, puntahan mo si Chinyu at ibalik ang kanyang bangkay. Mukhang matagal na itong nahulaan ni Jai Xing. Bahagya siyang tumango at sinabing, got it. Pagkatapos sabihin ito, naghanda si Jai Xing na umalis. Maghintay. Sa sandaling ito, tinawag ni Gu Zizhen si Jai Xing. Kumuha siya ng isang espiritual na artifact mula sa kanyang spatial artifact at ibinigay ito kay Jai Xing. Ang espiritual na artifact na ito ay hugis tulad ng isang kampana. Bagamat hindi ito malaki, napakabigat nito. Sa ibabaw ng kampanang ito, sunod-sunod na kakaibang anting-anting ang inukit. Soul Bell. Nang makita ang bagay na ito, bahagyang kumunat ang noo ni Jai Xing. Tama, malamig na sabi ni Gu Zizhen. Hindi ko kailangan ng item na ito. Ibinalik ni Jai Xing ang Soul Bell kay Gu Zizhen.
Gayunpaman, matigas na sinabi ni Gu Zizhen, dalhin mo ito. Tandaan, kahit anong halaga ang kailangan mong bayaran, dapat mo siyang patayin. Hinawakan ni Jai Xing ang soul bell, ngunit may bakas ng takot sa kanyang mukha. Para bang ang soul bell na ito ay isang nakakagulat na bawal na bagay. Kabanata 1035, Ayokong patayin ka. Hinawakan ni Jai Xing ang soul bell at nag-isip ng mahabang panahon bago ito tuluyang itinago. Kahit na ano, dapat nating alisin siya, kahit anong presyo ang kailangan nating bayaran. Ang mga salitang ito ay umikot sa tenga ni Jai Xing. Tuldok tuldok tuldok. Sa sandaling ito, nakabalik na si Qin Yu sa Heaven Gate. Nagpadala siya ng mga tao sa Divine Alchemist Pavilion at dinala ang Little Qing sa Heaven Gate. Ang talento ni Little Qing ay hindi itinuring na malakas, ngunit ang kanyang lakas ay hindi mahina. Nakatungtong na siya sa kaharian ng Martial Marquis sa murang edad. Sa silid, maingat na umupo si Little Qing sa tapat ni Qin Yu. Siya, na hindi pa nakakaranas ng mundo, ay mukhang nahihiya. Pinuhusan siya ni Qin Yu ng isang tasa ng tsaa at nakangiting sinabi, huwag kang kabahan. Gusto lang kitang tanungin ng ilang katanungan. Tumanggo si Little Qing at hinintay na magpatuloy si Qin Yu. Humigop ng tsaa si Qin Yu at tahimik na sinabi, ikaw ay katutubo ng pangalawang Mystic Realm. Gusto kong malaman ang nauugnay na impormasyon tungkol sa pangalawang Mystic Realm. Halimbawa, kung gaano karaming tao ang naroon sa pangalawang Mystic Realm, gaano karaming tao ang kinokontrol ng pamilya Go, at gaano kalakas ang pamilya Go. Matapos marinig ang mga salita ni Qin Yu, bahagyang nagulat si Xiaoqing. Sinabi niya sa mahinang boses, isa lang akong ordinaryong tao sa pangalawang lihim na lugar, at wala akong masyadong ginagawa sa pamilya Go. Maraming bagay na wala tayong karapatang malaman. Kung gayon, sabihin sa akin kung ano ang alam mo, sabi ni Qin Yu. Ads by Pop Future. Tinikap ni Little Qing na alalahanin ang impormasyon tungkol sa pangalawang lihim na lugar. Ang populasyon ng pangalawang lihim na lugar ay humigit kumulang 30,000 katao, higit sa kalahati nito ay inookupahan ng Martial Marquis, sabi ni Little Qing. Around 30,000 people. Hindi napigilan ni Qin Yu na magtaas ng kilay. Ito ay nagulat sa kanya ng kaunti. Sa madaling salita, mayroong hindi bababa sa 10,000 Martial Marquis sa pangalawang lihim na lugar. Kahit na ang isang Martial Saint ay kailangang timbangin ang gayong bilang. Talagang minaliit ko sila, sabi ni Qin Yu na nakakunot ang noo. Kung tungkol sa iyong lakas at pundasyon, hindi ako masyadong sigurado. Ang alam ko lang ay napakalakas ng angka ng Go, patuloy ni Little Qing. Kilala mo ba si Master Jai Xing? Sa sandaling ito, biglang may naisip si Xiaoqing. Tumanggo si Qin Yu at sinabing, oo. Bagaman kontrolado ng pamilyang Go ang pangalawang Mystic Realm, kontrolado ni Jai Xing ang higit sa kalahati ng kapangyarihang militar, sabi ni Xiaoqing. Bukod sa kapangyarihan ng militar, mayroon ding pag-iimbak ng mga mahiwagang artifact, pag-iimbak ng mga halamang gamot, at iba pa. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang tungkulin. Kailangan lang ng pamilya ng Go ng mga taong kumokontrol kay Jai Xing upang makontrol ang pangalawang Mystic Realm sa kanilang mga kamay. Biglang naintindihan ni Qin Yu. Tila ang istruktura ng pangalawang Mystic Realm ay katulad ng sa kasalukuyang mundo, at ito ay kinokontrol sa antas ng antas. Gayunpaman, hindi ito kakaiba. Ito ay naging ganito mula pa noong unang panahon. Walang sino man ang maaaring kontrolin ang buong mundo sa kanilang sarili. Gayunpaman, ang pinakamakapangyarihan ay si Gu Zizhen pa rin. Sinasabing mayroon silang ilang nakakatakot na espiritual na artifact na ibinigay sa kanila ng langit, patuloy ni Xiaoqing. Dahil din sa kaunting mga espiritual na artifact na ito kung kaya't ang pamilyang Go ang napili. Naging dahilan din ito para maging handa ang lahat na sundan sila. Pagkatapos ng lahat, walang sino man ang handang sumalungat sa langit. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Qin Yu na matawa. Ads by Pop Future. Ang pangalawang lihim na kaharian ay malinaw na nasa estado pa rin ng kawalan ng kalayaan. Ang tinatawag na napili ay isang kasangkapan lamang na ginagamit upang kontrolin ang kapangyarihan.
Tulad ng mga sinaunang pag-aalsa, karamihan sa mga tao ay gagamit ng ganitong uri ng dahilan upang makuha ang puso ng mga tao. Ang langit na sinasabi mo ay dapat ang 8 mataas na opisyal na iyon, sabi ni Qin Yu. Ang ilang mga espiritual na artifact ay dapat na ibinigay sa kanila ng mataas na antas ng mga opisyal. Umiling ang maliit na si Qing at sinabing, hindi ako masyadong sigurado tungkol dyan. Gayunpaman, kumakalat ang ganitong uri ng alamat. Alam ng lahat, mula sa matatanda hanggang sa mga bata, ang tungkol dito. Bukod sa mga ito, hindi ako masyadong sigurado sa iba, sabi ni Little Qing. Hinawakan ni Qin Yu ang kanyang baba. Ang lakas ng pangalawang Mystic Realm ay halatang mas malakas kaysa sa naisip niya. Sa ganitong paraan, ang kanyang 300 mga alagad ay malamang na mababawasan sa Canyon Kumpay. Imposibleng bumuo ng malaking bilang ng martial marquee sa maikling panahon. Kahit na ang lahat ng martial artists sa mundo ay pagsamasamahin, hindi sila makakaipon ng 10,000 martial marquee. Maaari ba akong bumalik ngayon? Maingat na tanong ni Xiaoqing. Tumango si Qin Yu at sinabing, nag-ayos na ako ng lugar para sa iyo. May mga naghihintay sa iyo sa labas. Nang marinig ito, mabilis na tumayo si Xiaoqing at lumabas. Si Qin Yu ay nakaupo sa silid at hindi maiwasang mahulog sa malalim na pag-iisip. Kung si Qin Yu ay nabaliw sa mahigit 10,000 martial marquee, maaari siyang manalo, ngunit ang presyo ay masyadong mataas. Bukod dito, si Gu Zizhen ay hindi isang pushover. Ads by Pop Future. Ang pinakamahusay na paraan ay upang akitin si Gu Zizhen sa mundong ito at patayin siya. Napaisip si Qin Yu sa sarili. Hanggat pinatay niya si Gu Zizhen, ang pangalawang Mystic Realm ay mawawasak. Noong gabing iyon, buong gabing nag-isip si Qin Yu, ngunit hindi pa rin siya makaisip ng magandang ideya. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpa siya si Qin Yu na pumunta muna sa pangalawang Mystic Realm. Sa kasalukuyang kakayahan ni Qin Yu, hindi magiging madali para sa pangalawang sikretong lugar na bitag siya. Kahit na si Gu Zizhen, na nasa tuktok ng Martial Saint Realm, hindi natatakot si Qin Yu. Siguro kung magkakaroon ng backup plan ang mga nakatataas. Naisip ni Qin Yu sa kanyang sarili. Maging ang lihim na lugar ng pamilya ng Wan ay may backup na plano, pabayaan ang pangalawang sikretong lugar. Hindi ipinagpatuloy ni Qin Yu ang pag-iisip tungkol dito. Balak niyang pumunta muna sa second secret area. Sa parehong araw, isang piraso ng balita ang kumalat. Pinatay ni Jiaxing si Qin Yu sa pangalan ni Gu Zizhen. Ngayon, nakarating na siya sa Jingdo. Ang balitang ito ay agad na umakit ng hindi mabilang na eyeballs. Kailangang malaman ng isa na si Jiaxing ay kumakatawan sa mga nangungunang eksperto sa mga lumang martial saints. Ang kanyang mga tagumpay sa labanan ay kahanga-hanga. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga martial saint ang namatay sa kanyang mga kamay? At si Qin Yu ang martial saint ng bagong henerasyon. Napatay niya si Qiaozu ng 3 suntok at na-flat ang Mystic Realm ng Pamilya Wan. Kasalukuyan siyang nasa limelight. Ang labanang ito ay walang alinlangan na puno ng mga gimmick. Hindi lamang dumating ang maraming martial artists sa kasalukuyang panahon nang marinig nila ang balita, maging ang ilang mga disipulo ng lihim na kaharian ay nagbuwis ng kanilang buhay upang sumugod sa paligid ng Heaven Gate. Tinadya nilang masaksihan ang labanang ito gamit ang kanilang sariling mga mata. Jiaxing, alam kong tiyak na darating ka. Walang ekspresyon ang mukha ni Qin Yu habang tinitingnan ang mensahe sa kanyang telepono. Tungkol kay Jiaxing, ang puso ni Qin Yu ay medyo komplikado. Naramdaman niya na hindi masama ang ugali ni Jiaxing. Nang umatake ang Sky Blood Rainbow, si Jiaxing ang tanging martial saint na namumukod tangi. Pinaliwala niya ang sarili niyang kaligtasan at buong lakas niyang nilabanan ang bahaghari ng dugo ng langit. Muntik na siyang mamatay. Higit sa lahat, 2 beses niyang pinabayaan si Qin Yu. Kung hindi, matagal nang naging skeleton si Qin Yu. Jiaxing, bakit ka naparito? Ayokong patayin ka. Hindi napigilan ni Qin Yu na kumuyam ang kanyang mga kamao. Kabanata 1036, ang labanan laban sa Star Caesar. Ang puso ni Qin Yu ay lubhang komplikado pagdating sa Star Caesar. Hindi siya isang simpleng masamang tao tulad ni Gu Xinghe.
Bakas pa rin ang konsensya sa puso niya. Huminga ng malalim si Chinyu at humiga sa upuan. Gagawin niya ang mga bagay ng paisa-isa. Dahil siya ang nagkusa na pumunta sa kanyang pintuan, kaya lang niyang tanggapin ang hamon. Nang hapong iyon, si Jiang Xia at si Shu Weigo ay sumugod sa Heaven Gate. Natural, narinig nila ang balita na darating si Jiaxing. Napakalinaw din ng layunin ng pagpunta sa Heaven Gate sa pagkakataong ito. Nandito siya para tulungan si Chinyu. Sa silid, 3 tao ang nakaupo sa isang mesa. Napakakapangyarihan ni Jiaxing. Nakapasok na siya sa advanced stage ng Martial Saint Realm maraming taon na ang nakararaan. Kahit sa panahong iyon, isa pa rin siyang namumukod tanging tao, sabi ni Jiang. Bahagyang tumango si Shu Weigo at sinabing, kung pag-uusapan natin, si Jiaxing ay ang ating senior. Bago ang paglitaw ng Mystic Realm, siya ay talagang isang bihirang powerhouse. Nanatiling tahimik si Chinyu. Siyempre, alam niya ang lakas ni Jiaxing. Pagdating ng panahon, lalabanan kita laban kay Jiaxing, sabi ni Jiang. Hindi na kailangan. Umiling si Chinyu. Senior Jiang He, hindi ako natatakot kay Jiaxing. Kaya lang, ayokong patayin siya. Ang mga salitang ito ay hindi maiwasang mapatingin kay Jiang Xia at si Shu Weigo. Ayaw mong patayin si Jiaxing. Ang mga salitang ito ay talagang mayabang. Ads by Pop Future. Kung gusto akong tulungan ng dalawang nakatatanda, bakit hindi ka sumama sa akin upang sakupin ang pangalawang lihim na kaharian? Mungkahi ni Chinyu. Tumingin siya kay Jiang He, puno ng pag-asa ang kanyang mga mata. Narinig din ni Chinyu ang kwento ni Jiang. Noon, isa rin siyang tao na lumaban sa Martial Arts Association sa Jingdo, ngunit nang maglaon, tumanggi siya. Naniniwala si Chinyu na mayroon pa ring bola ng apoy sa kanyang puso, isang bola ng apoy na lumalaban. Asikasuhin muna natin ang bagay na ito. Dahan-dahan niyang umiling si Jiang. Napangiti si Chinyu ng mapait. Tila ang Star Caesar ay talagang sapat na makapangyarihan sa kanilang mga puso. Maging si Jiang He, na nag-akala na si Chinyu ay hindi magagapi, ay walang tiwala ngayon. Si Chinyu ay hindi nagmamadali. Bukas ang 4 na pintuan ng langit. Si Chinyu ay nasa sekta, tahimik na naghihintay sa pagdating ni Jiaxing. Bago dumating si Jiaxing, marami ng martial artist na nakatago sa paligid ng Heaven Gate. Walang gustong makaligtaan ang gayong kakaibang labanan. Sa mga sumunod na araw, si Chinyu ay nagwalas ng lupa at umiinom ng tsaa sa bakuran araw-araw. Kapag wala siyang magawa, nakikipaglaro siya sa mga ibon at humihimig ng kaunting himig, na para bang maaga siyang nagretiro. Natural na nagdulot ng mainit na talakayan ang masayang ugali ni Chinyu. Noong una ay naisip niya na si Chinyu ay dapat na nakaupo ng buong lakas, naghahanda at nagde-deploy bago ang labanan. Sinong mag-aakala na si Chinyu ay talagang napaka-relax. Lumipas ang isa pang 2 araw. Sa pasukan ng Heaven Gate, lumitaw ang isang figure. Matangkad ang taong ito at may determinadong ekspresyon. Ads by Pop Future. Nakatayo roon, para siyang isang matayog at hindi matitinag na bundok. Ang taong ito ay walang iba kundi ang sikat na Jiaxing. Ang mga taong nagtatago sa dilim ay pumili ng kanilang mga posisyon sa isa't isa, natatakot na sila ay makaligtaan ang mahusay na labanan na ito. Nandito na si Jiaxing. Mas mabilis pa sa inaakala ko. Ang dakilang labanan na ito ay dumating na sa wakas. Hindi ko alam kung sino ang mas malakas, ang nangungunang martial saints ng mas lumang henerasyon o ang walang katulad na mga henyo ng bagong henerasyon. May mga tao pang ang nagbukas ng betting forum at naglagay ng taya. Tumayo si Jiaxing sa pasukan. Walang nang ahas na lumapit sa kanya. Hindi rin naman siya nagmamadaling pumasok. Nakatayo lang siya doon at tahimik na naghihintay. Leader ng sekta, masama. Nandito si Jiaxing. Nagmamadaling tumakbo ang isang alagad. Puno ng gulat ang mukha niya. Ibinaba ni Chinyu ang wallet sa kanyang kamay at bumulong sa mahinang boses, ang dapat dumating ay darating. Pagkatapos sabihin iyon, ang kanyang mga mata ay tumingin sa direksyon ng gate ng bundok, at isang maliwanag na liwanag ang bumungad. Si Jiaxing, na nakatayo sa pintuan, ay tumingin din kay Chinyu ng sabay.
Kahit magkalayo silang dalawa, sa mga sandaling ito, nagsalubong ang kanilang mga tingin. Tila inilipat ni Chinyu ang kanyang posisyon at dumating sa harap ni Jaishing sa isang kisap mata. Wala pang 5 metro ang pagitan nilang dalawa, isang matangkad at isang maikli, isang matanda at isang bata, na bumubuo ng isang matalim na kaibahan. Nagtama ang kanilang mga mata, at hindi nag-usap ang dalawa ng matagal. Ads by Pop Future. Jaishing, sa wakas nandito ka na. Sa wakas, si Chinyu ang unang nagsalita. Malamig na sinabi ni Jaishing, ano pa ba? Dapat mong malaman sa iyong puso na tiyak na magkakaroon ng labanan sa pagitan mo at ako. Sumimangot si Chinyu at sinabing, Jaishing, bilang senior, sino ang mali at sino ang tama? Hindi mo ba alam sa iyong puso? Walang kinalaman sa akin yan. Si Jaishing ay tila labis na nasa sabik ng ang paksang ito ay dinala. Malamig niyang sinabi, ang alam ko lang ay nagtatrabaho ako para sa pangalawang Mystic Realm. Napabuntong hininga si Chinyu at sinabi, Jaishing, dapat mong malaman na ang kasalukuyang ikaw ay hindi ko kapareha. Nang sabihin ang mga salitang ito, nagulat ang lahat. Kahit na sila ay malayo, ang mga salitang ito ay pumasok sa pandinig ng lahat. Namutla sila sa takot, hindi maibaba ang kanilang mga dila. Si Chinyu ay talagang napakakumpiyansa at mayabang. Sa pagharap sa mga nangungunang eksperto ng mas lumang henerasyon, talagang naglakas loob siyang magsabi ng mga ganoong salita. Tama iyan. Sa ilalim ng mga tingin ng lahat, tumango si Jaishing at inamin ang mayayabang na salita ni Chinyu. Ito ay agad na naging sanhi ng paglaki ng mga mata ng lahat. Tila hindi sila nang ahas na maniwala sa kanilang mga tainga. Talagang inamin ni Jaishing na mas mababa siya kay Chinyu. Paano ito naging posible? Ayokong patayin ka, dahan-daang sabi ni Chinyu habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Pinaikit ni Jaishing ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, ang iyong lakas ay talagang higit na nakahihigit sa mga ordinaryong mandirigma, ngunit ang mahusay na labanan ay nagbabago sa isang iglap. Walang nakakaalam ng kahihinatnan hanggang sa wakas. Lalong humigpit ang pagkunot ng noo ni Chinyu. Itinaas niya ang kanyang ulo para tingnan si Jaishing at sinabing, bakit kailangan mong magtrabaho sa Jingdu Martial Arts Association? Cut the crap. Ayokong sirain ang sekta mo, malamig na sabi ni Jaishing. Ang ekspresyon ni Chinyu ay unti-unting naging malamig. Kung ganoon, magalang lang akong sumunod. Ang katawan ni Chinyu ay naglabas ng pambihirang lamig. Kabanata 1037, tunay na lakas. Wala nang sinabi pa ang Star Caesar. Nanginginig ang kanyang mga paa, at bumaril ang kanyang katawan. Hindi nagatubili si Chinyu at agad na sumunod. Bilis, nagpalit na silang dalawa. Habulin mo sila. Ang karamihan ng tao na nakatago sa dilim ay lumundag na parang tubig at mabilis na umalis. Hindi nagtagal, nakarating silang dalawa sa isang bakanting lupain. Tila pinili ni Jaishing ang isang lugar noon pa man. Ang lugar na ito ay parang isang kaparangan, walang buhay ng tao. Malamig na tiningnan ni Chinyu si Jaishing at sinabing, pumili ka ba ng sementeryo para sa iyong sarili? Hindi tiyak kung kaninong sementeryo ito, malamig na sabi ni Jaishing. Hindi na kailangang magsabi pa. Let me see just how capable you are as a genius of the new era. Pagkatapos niyang magsalita, ang panloob na chi sa katawan ni Jaishing ay pumutok. Ang kanyang mga kalamnan ay agad na namamaga, at ang kanyang matibay na katawan ay agad na naging mas makapal. Bahagyang nabigla si Chinyu nang maramdaman niya ang panloob na chi sa katawan ni Jaishing. Kailangang sabihin na ang lakas ni Jaishing ay higit pa kaysa sa iba pang mga martial saints. Maliban sa immortal na Crane, siya ang halos ang pinakamalakas na kalaban na nakita ni Chinyu. Chinyu? Kung mamamatay ka ngayon, huwag mo akong sisihin. Malamig na sabi ni Jaishing at binaril si Chinyu gamit ang makapal nitong katawan. Ang kanyang napakabilis na bilis ay nagdala ng mga bagzo ng hangin. Sa isang hininga, nakarating na si Jaishing sa harap ni Chinyu. Ads by Pop Future. Si Chinyu ay natural na hindi nang ahas na maging pabaya. Kinuyam niya ang kanyang kamao at tinanggap siya. Sa isang suntok lang ay nagsimulang gumuho ang umaalog na lupa. Usok at alikabok ang umahan na parang fountain. Bang bang bang.
Ang dalawa ay hindi gumamit ng anumang kahangahangang spells. Umasa sila sa kanilang malalakas na katawan para makabangga. Bawat banggaan ay parang bombang sumasabog sa langit, nakakabingi. Sa isang kisap mata, 12-12 suntok ang palitan ng dalawa. Napatulala ang lahat. Sa ganoong bilis, napakahirap ng makakita ng malinaw sa mata. So powerful. Pulalas ng isa. Parang pantay na tugma ang dalawa. Kakapasok lang ni Chinyu sa Martial Saint Realm, pero kaya niyang lumaban hanggang kamatayan kasama ang isang late-stage Martial Saint. Hindi nakakagulat na ang Jingdo Martial Arts Association ay palaging gustong tanggalin siya. Pagkatapos ng labanang ito, tiyak na magiging sikat si Chinyu sa buong mundo. Boom! Habang nag-uusap ang lahat, isa pang kamao ang nabangga. Nanlamig ang dalawa sa gitna ng hangin, at sa pagitan ng kanilang mga kamao, nagsalpukan ang mga agos ng apoy. Ang magulong katawan ay talagang umaayon sa reputasyon nito, malamig na sabi ni Jaishing. Sinabi ni Chinyu sa malalim na boses, ang iyong lakas ay mas malakas din kaysa sa inaakala ko. No need to talk nonsense. Tapusin na natin ta. Pinawi ni Jaishing ang kanyang kamao at umatras ng isang hakbang. Tumingin si Chinyu kay Jaishing at sinabing, alam ko ang iyong pinakamalakas na diskarte. Gamitin ang iyong star-picking hand upang lumaban. Ads by Pop Future. Hindi ko kailangang makipag-ayo sa iyo. Sigaw ni Jaishing. Pinuo niya ang Sun at Moon Seal gamit ang dalawang kamay. Nagtama ang dalawang seal at gumulong patungo sa Chinyu na parang karo. Ang Sun and Moon Seal ay parang gilingang bato, na tumatakip sa langit at tumatakip sa araw habang ito ay gumulong patungo sa Chinyu. Ang lahat ay namutla sa takot at mabilis na umatras, natatakot na sila ay maapektuhan. Tiningnan ni Chinyu ang Rolling Seal at hindi na naglakas loob na itago ang kanyang lakas. Napaungol siya at bumungad sa kanyang katawan ang gintong liwanag. Ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay agad na umabot sa rurok nito. Ganap na simula ng sagradong kamao. Ikinaway ni Chinyu ang kanyang mga kamao. Parang kumikinang ang bawat dugtong ng kanyang mga braso. Bukas at makapangyarihan ang mga galaw ng dalawa. Sa isang ulirat, para silang nasa isang sinaunang larangan ng digmaan, kasama ang libu-libong sundalo at mga kabayong naghahabulan. Boom! Ang banggaan ng dalawang diskarte ay agad na durog sa piraso ng kaparangan na ito sa alikabok. Ang selyo ng araw at buwan ay nagsimulang masira, pagkatapos ay naging mga butik at bumaril sa lahat ng direksyon. Bang! 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 Ang mga hindi makaiwas sa oras ay agad na inalis sa kanilang banal na kahulugan. Mabilis na kumilos si Jiang Xia at si Xu Weigo at ipinakita ang kanilang mga banal na kakayahan, pinuprotektahan ang lahat sa loob at iniiwasan ang isang kalamidad. Sa pagtingin sa basag na selyo ng araw at buwan, hindi napigilan ni Jaishing na umungol sa galit. Nagsalpukan ang kanyang dalawang kamay na bakal, at isang nakakatakot na ningning ang bumungad sa kanila. Ang ningning ay napalitan ng kakaibang kababalaghan, at isang sinaunang at engranding eksena ang durog patungo sa Chinyu. Ads by Pop Future. Ito ay isang tunay na dakilang banal na kakayahan, isang banal na kakayahan na hindi pa naiintindihan ni Chinyu, Jiang He, at ng iba pa. Ang eksenang iyon ay pumukaw sa chi ng Great Dao, at napakabigat. Parang isang totoong mundo ang bumagsak sa katawan ni Chinyu. Sa isang iglap, ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Chinyu ay agad na nabasag. Ang kanyang katawan ay halos itulak sa limitasyon, at ang lahat ng kanyang espiritual na kapangyarihan ay lumabas. Paulit-ulit na umungal si Chinyu, ngunit mahirap pa ring pigilan ang pagdurog ng hindi pangkaraniwang bagay na ito. Anong klaseng spell ito? Para bang dudurugin nito ang mundong ito? Hindi maiwasang maalarma si Xu Weigo nang makita niya ito. Sinabi ni Jiang sa malalim na boses, narinig ko na ang isang sinaunang dakilang banal na kapangyarihan, ngunit hindi ko pa ito nakita. Sinasabi na ang isang strand ng panloob na chi mula sa abnormal na kababalaghan ay kasing bigat ng 10 milyong jin. Tulad ng sinabi ni Jiang, ang strand ng internal chi mula sa abnormal na phenomenon ay agad na gumuho sa lupa. Ang bigat ng buong abnormal na kababalaghan na dinadala ni Chinyu ay maiisip. Tumalsik ang dugo mula sa mga butas ni Chinyu, at ang kanyang katawan ay tila nakatiis sa sukdulan.
Ang isang suntok ay makakasira ng 10,000 sining. Sa kritikal na sandali na ito, agad na pinakawalan ni Qin Yu ang kanyang trump card at nabasag ang isang kamay sa phenomenon. Boom! Sa ilalim ng gayong nakakatakot na kapangyarihan, nagsimula ring manginig ang dakilang banal na kakayahan ng bituin na si Caesar. Ang mundo sa loob ng kababalaghan ay tila babagsak na. Tinamantala ni Qin Yu ang pagkakataong ilabas ang kanyang bronze sword at itinaas ang kanyang kamay para palabasan ang siyam na ganap na panimulang laslas. Sa pamamagitan ng isang hiwa ng espada, ang anomalya ay agad na naputol sa 2 piraso, at pagkatapos ay naging abo. Humihingal si Qin Yu habang nakatayo sa malayo at nakatingin kay Jai Xing. Kalmado ang ekspresyon ni Jai Xing, na para bang matagal na niyang inaasahan na ang discarding ito ay hindi makakapatay kay Qin Yu. Hindi ko inaasahan na makakapit ka ng ganoon katagal, sabi ni Jai Xing. Pinunasan ni Qin Yu ang dugong umaagos pababa sa kanyang katawan at sinabing, hindi ko rin inaasahan na mabilis mong ilabas ang aking trump card. Si Jai Xing ay may bakas ng pangungutya sa sarili sa gilid ng kanyang bibig. Malamig niyang sinabi, hayaan mo akong makita ang iyong tunay na lakas. Nagulat si Qin Yu, pagkatapos ay tumango at sinabing, okay. Kabanata 1038, ang balak na pumitas ng mga bituin. Ang pag-uusap nilang dalawa ay hindi maiwasang maging dahilan ng pagkagulat ng mga tao. Ang ganitong malaking labanan ay talagang hindi tunay na lakas ni Qin Yu. Hindi kaya siya ay nasa early stage ng martial saint. Habang nagsasalita sila, ang panloob na chi sa katawan ni Qin Yu ay nagsimulang tumaas ng mabilis. Ang kanyang katawan ay mabilis na tinina ng gintong kulay. Tumaas din ang temperatura sa paligid, at maging ang mga bakas ng dugo sa katawan ni Qin Yu ay mabilis na nag-evaporate. Sa Qin Yu bilang sentro, ang mga batis ng parang dragon na panloob na chi ay kumalat sa lahat ng direksyon. 10,000 dakilang daw ang nananatili sa katawan ni Qin Yu. Nang maramdaman niya ang malakas na apoy na nagmumula sa katawan ni Qin Yu, maging ang ekspresyon ni Jai Xing ay bahagyang nagbago. Matagal na niyang nahulaan na ang lakas ni Qin Yu ay lampas sa kanyang imahinasyon, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganito siya kalakas. Sinasabi na ang magulong katawan ay nasa makapangyarihang yugto lamang pagkatapos ng martial saint. Ngayon ay tila totoo na, sabi ni Jai Xing sa mahinang boses. Bahagyang nagulat si Qin Yu, may ganoong kasabihan. Bilang isang magulong katawan, hindi mo ba alam? Sabi ni Jai Xing na nakakunot ang noo. Sinabi ni Qin Yu na may mapait na ngiti, wala akong Panginoon, sino ang magsasabi sa akin ng mga bagay na ito? Bakit hindi mo at ako ay tumigil sa pag-aaway at makipagpayapaan, at maaari mong sabihin sa akin ang tungkol dito? Huwag ka nang mangarap, tapusin na natin ito, malamig na sabi ni Jai Xing. Sumimangot si Qin Yu at sinabing, kahit na, gusto mo pa rin bang makipag-away sa akin? Bakit kailangan mong protektahan ang pamilya ng Gu? Anong mga benepisyo ang ibinigay sa iyo ng pamilyang Gu? Cut the crap. Pinutol ni Jai Xing ang mga salita ni Qin Yu na may galit na dagindong at pagkatapos ay binaril. Hindi nanlaban si Qin Yu. Patuloy lang siya sa pag-iwas gamit ang kanyang agile movement technique. Jai Xing, tumigil ka. Ayokong patayin ka, sabi ni Qin Yu habang umaatres. Ads by Pop Future. Bata, huwag mo akong maliitin. Sigaw ni Jai Xing at mabilis na namuo ang fluorescent light sa kanyang palad. Bagamat ang fluorescent na ilaw na ito ay hindi maihahambing sa kamay na pumipili ng bituin, ang bilis nito ay napakabilis, at sa isang kisap mata, ito ay naging isa. Boom! Iniabot ni Jai Xing ang kanyang palad, at ilang fluorescent lights ang direktang dumikit sa katawan ni Qin Yu at sumabog. Napakalaking kapangyarihan, kahit si Qin Yu ay hindi makayanan. Direkta siyang pinalipad, at isang malaking bunganga ang nilikha sa lupa. Sinamantala ni Jai Xing ang pagkakataon na ituloy, at ang kanyang palad ay sumabog na may mapanirang kinang, sumasabog patungo kay Qin Yu. Sa ilalim ng gayong sukat ng pag-atake, nagsimulang gumuho ang buong lupa. Ang natitirang lakas na ibinuga mula rito ay nabasag pa ang proteksyon na hadlang ni Shu Weigo. Retreat, sabi ni Jiang sa malalim na boses. Ang maraming martial artist ay hindi nang ahas na maging pabaya at paatros silang bumaril.
Malamig na tumingin si Jaishing sa direksyon ni Chinyu, bahagyang nanliit ang kanyang mga mata. Alam niya na ang pag-ataking ito ay hindi makakapatay kay Chinyu. Bush! Sa lalong madaling panahon, si Chinyu ay nagpaputok ng paputok. Ang kanyang mahabang buhok ay bumagsak sa kanyang mga balikat, ang kanyang mga damit ay punit-punit, at may mga bakas ng panloob na chi sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang kanyang aura ay napakalakas. Kung hindi ka gagawa ng hakbang ngayon, hindi ka makakarating sa oras, malamig na sabi ni Jaishing. Itinaas niya ang magkabilang kamay, at ang malabituing mga sinag ng liwanag ay nagsimulang magkenden sa pagitan ng kanyang mga daliri. Ito ang sikat na ultimate skill ni Jaishing, ang Star Peaking Hand. Ang kapangyarihan ng bituin na scissor ay lubhang nakakatakot. Kahit na ang mga puting buto ng bahaghari ng dugo ng langit ay hindi makayanan ito. Alam din ni Chinyu ang kapangyarihan ng pamamaraang ito. Inayos niya ang kanyang panloob na chi, ngunit ang kanyang ekspresyon ay kalmado pa rin, at kahit na medyo nasasabik. Ads by Pop Future. Star Scissor. Sinabayan ng galit na dagindong ng Star Scissor, ang 10 malabituin na sinag ng liwanag ay dumaan patungo sa Chinyu. Nilunod ng kinang ang mundo at niyanig ang mundo. Ang mga bituing iyon ay tila babagsak na ang langit at tuluyang gumuho ang lupa. Ang mukha ni Chinyu ay hinaypa ng panloob na chi at halos na-distort. Gayunpaman, pilit na tiniis ng kanyang katawan ang kapangyarihang ito at tumayo sa kinatatayuan ng hindi gumagalaw. TSK, talagang napakalakas ng batang ito. Sa dilim, hindi namamalayang dumating ang may bigot upang panoorin ang labanan. Nakayakap siya sa isang malaking puno na parang unggoy. Hindi ko alam kung gaano karaming mga martial saints ang namatay sa kamay na nangaagaw ng bituin. Sinasabi na hindi maraming tao sa parehong antas ang makatiis sa kamay na nangaagaw ng bituin, sabi ni Jiang sa mahinang boses. Oo. Bagamat hindi gaanong nagsalita si Shu Weigo, ang kanyang ekspresyon ay nakakatakot na pangit. Tiningnan ni Chinyu ang 10 bituin na bumaril patungo sa kanya. Nagsimulang gumalaw ang mga kamay niya na para bang gagamit siya ng kung anong spell. 7 kalungkutan ay walang bisa palm. Si Chinyu ay umungal ng malakas, at ang kanyang mga kamay ay bumuo ng malaking palm print. Ang print ng palad na ito ay agad na ipinadala, at nakilala nito ang 10 bituin. Boom! Ito ay isang hindi pa naganap na banggaan, at ang buong lupa ay tila nabaligtad, at ang mga butil ng banal ay maaaring mabilis na kumalat. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga tao ang nagdusa dahil dito, at sila ay napailing hanggang sa sila ay samuka ng dugo ng tuloy-tuloy. Ang bigot sa manibela na nakahawak sa malaking puno at nanunood ay natangay kasama ng mga sanga ng puno. Chinyu? Lolo mo. Ang bigot sa manibela ay hindi maiwasang magmura. Sa larangan ng digmaan, ang print ng palad ay talagang natagos at patuloy na gumulong. Ikinaway ni Chinyu ang kanyang kamay at isa pang hampas ng palad. Ads by Pop Future. 7 Griff Void Palm, kabuoang 7 hampas ng palad. Ang ikalawang hampas ng palad ay nakabasag ng isang bituin. Ang ikatlong hampas ng palad, ang 9 na ilaw ng bituin ay tila hindi nakayanan at nagsimulang magbasag. Ang pang-4 na hampas ng palad ay agad na hinigop ang mga ilaw ng bituin at bumaling upang hampasin si Jaishing. Sumunod ang ika-5 palad, at 2 bakas ng palad ang walang awa na tumama sa katawan ni Jaishing. Si Jaishing ay agad na sinaktan ng paulit-ulit, walang tigil na pagsusuka ng dugo. Itinaas ni Chinyu ang 2 kamay, ngunit hindi nagmamadaling ilabas ang natitirang 2 palad. May bahid pa rin siya ng pag-asa sa kaibuturan ng kanyang puso, umaasa na si Jaishing ay babagsak at hindi na muling tatayo. Ngunit sa kasamaang palad, pinilit ng matigas ang ulo na si Jaishing na tumayo. Pinalak pa niyang gamitin ang Star Peaking Hand sa pangalawang pagkakataon. Hindi napigilan ni Chinyu na lumipad sa galit. Agad niyang pinalo gamit ang kanyang ika-6 na palad. Sa hampas ng palad na ito, nagsimulang madurog ang katawan ni Jaishing, naging madugong gulo. Sumabog ang kanyang katawan. Kinulayan ng dugo ang langit, at pagkatapos ay nahulog siya sa lupa. Mahigpit na nagsalubong ang mga kilay ni Chinyu.
Lumakad siya pasulong at sinabi sa mahinang boses, huwag kang tatayo muli. Hanggat hindi pa ako patay, tiyak na ipaglalaban kita hanggang dulo. Suray-suray na tumayo si Jaishing at muling naglakad sa harap ni Chinyu. Hindi maiwasan ni Chinyu na makaramdam ng kaunting galit. Sumigaw siya, what on earth ang gusto mo? Gusto mo ba talagang patayin kita? Hindi sinagot ni Jaishing ang tanong na ito. Huminga siya ng malalim at saka iniangat ang ulo at umungal, ngayon, dinala ko ang Soul Bell. Papatayin talaga kita. Kapag na-activate na ang Soul Bell, hindi na makikilala ang mga tao at hayop. Chinyu? Siguradong patay ka na. Napakalakas ng boses ni Jaishing, na naging sanhi ng pananakit ng tenga ni Chinyu. Natural na narinig din ito ng mga taong nanunood sa malayo. Hindi maganda, ang Jaishing na ito ay nabaliw. Gusto niya talagang i-activate ang Soul Bell. Bilisan mo at tumakbo. Kung hindi, natatakot akong mamatay siya dito. Soul Bell. Hinaplos ng bigot sa manibela ang kanyang baba, at bakas ng kasakiman ang sumilay sa kanyang mga mata. Para kay Jiangxia, na nanunood ng labanan, ang kanyang ekspresyon ay hindi masyadong maganda. Mukhang naiintindihan niya ang intensyon ng pagpili ng mga bituin. Kabanata 1039, ibalik ang pabor. Halatang pagod na siya, pero gusto niyang sumigaw ng malakas. Ito ay malinaw na isang babala sa nakapalibot na pulutong na maghiwa-hiwalay sa lalong madaling panahon. Sa pag-iisip nito, mas naging hindi magandang tingnan ang ekspresyon ni Jiang. Napagtanto din ni Chinyu na may mali, ngunit sa gitna ng isang mahusay na labanan, paano siya maabala sa pag-iisip ng mabuti. Alam lang niya na ang Soul Bell ay isa sa mga nangungunang espiritual na artifact sa pangalawang mystic realm, at ang kapangyarihan nito ay walang katapusan. Ang mga tao at hayop ay hindi makikilala. Medyo pangit ang ekspresyon ni Chinyu. Tumingin siya sa paligid at sumigaw, bilasan mo at umatras. Walang silbi. Napakalawak ng coverage ng Soul Bell. Hanggang saan sila makaka-atres? Malamig na tiningnan ni Jaishing si Chinyu at sinabing. Puno ng hamog na nagyelo ang mukha ni Chinyu habang sumisigaw, Jaishing, bakit maraming tao ang kailangang masangkot sa sama ng loob sa pagitan natin? Wala akong pakialam dyan. Galit na sabi ni Jaishing. Ang alam ko lang gusto kong maglingkod sa pangalawang lihim na kaharian. Pagkasabi nyon, hinawakan niya ang Soul Bell sa kamay at dahan-daang ibinayo. Hindi ko hahayaang gawin mo. Galit na galit si Chinyu. Ginawa niya ang Shinshiractor at humakbang pasulong sa pagtatangkang agawin ang Soul Bell mula sa kamay ni Jaishing. Gayunpaman, nagsagawa na ng pag-iingat si Jaishing. Inilipat niya ang kanyang posisyon at umatras. Lumitaw ang kanyang katawan sa himpapawid sa isang iglap. Kapag na-activate na ang Soul Bell, ang top tier ay magwawalis sa lahat ng direksyon. Ang mga tao at hayop ay hindi na makikilala. Chinyu? Hindi mo mailigtas ang sinuman. Malamig na sabi ni Jaishing. Kahit na sinabi niya iyon, ang Soul Bell ay hindi na-activate sa loob ng mahabang panahon. Ang mga tao sa paligid ay lumakad ng palayo. Si Jiang noon ay gusto niyang payuhan siya, ngunit sa huli, bahagyang napabuntong hininga siya. Masyado niyang naiintindihan si Jaishing. Ads by Pop Future. Siya ay kombinasyon ng contradiction at katigasan ng ulo. Maganda ang kanyang intensyon, ngunit matigas din ang kanyang ulo na maglingkod sa pangalawang mystic realm. Ang pinakamagandang wakas para sa Star Caesar ay ang mamatay sa labanan para sa second mystic realm. Si Jiang ay nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga, tumalikod, at umalis. Lalong lumayo ang mga tao. Ang Soul Bell sa kamay ni Star Caesar ay nagsimula ring maglabas ng mga hibla ng mabigat at kakaibang aura. Ang aura na iyon ay bumaba mula sa Soul Bell, at ang Soul Bell ay naging napakalaki din sa isang iglap. Ang panloob na chi ng Soul Bell ay naging napakalaki din. Sa sandaling na-activate ito, naramdaman ni Chinyu ang matinding pang-aapi. Parang libu-libong great daw ang agad na dumapo sa kanyang katawan. Chinyu? Ngayon ay mamamatay ka ng walang pag-aalinlangan. Malamig na sabi ni Jaishing. Solemn na ang ekspresyon ni Chinyu. Ibinunyag niya ang kanyang saintly body technique at hindi na siya nang ahas na magtago pa ng mga trump card. Kasabay nito, kinuyam ni Chinyu ang kanyang mga kamao.
Pinlano niyang umasa sa isang suntok para masira ang 10,000 pamamaraan para labanan ang Soul Bell na ito. Rumble. Tila may isang dakilang daw na umaalingaw-ngaw sa loob ng kampana ng kaluluwa, na yumanig sa mundo. Hinawakan ni Jai Xing ang Soul Bell gamit ang kanyang kamay, na parang isang Diyos ang bumaba. Mamatay. Sinabayan ng galit na dagindong ni Jai Xing, itinaas niya ang kanyang kamay at malakas na hinampas ito sa Soul Bell. Dang! Ang mga alon ng sobrang malupit na panloob na chi ay humampas patungo sa Chinyu na parang sound wave. Ang katawan ni Chinyu ay direktang napaatras mula sa malayong distansya. Hindi siya nang ahas na maging pabaya at itinaas ang kanyang kamay para basagin ang lahat ng panloob na chi. Ads by Pop Future. Si Internal Chi ay bumangon sa kanyang kanang kamao, at ang gininto ang liwanag ay lumabas mula sa kanyang kamao na parang isang jet. Boom! Ang tunog ay yumanig sa kalangitan, at ang dakilang daw ay dumagundong. Parang pati ang kawalan ay mababasag na. Ang panloob na chi na ibinubugan ng Soul Bell ay tumago sa kanyang katawan at agad siyang itinulak pabalik ng mahigit 100 metro. Parang nasunog ang layer ng balat niya sa katawan. Ang natitirang kapangyarihan na ibinubugan ng Soul Bell ay kumakalat pa rin sa lahat ng direksyon. Walang pakialam si Chinyu sa sakit ng kanyang katawan. Sigaw niya at tumalon mula sa lupa. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga kamao at naglabas ng mga gintong selyo. Ang Soul Bell sa kamay ni Jai Xing ay hindi nataman sa pangalawang pagkakataon. Ang gininto ang selyo ni Chinyu ay tumama sa katawan ni Jai Xing, at ang kanyang katawan ay agad na bumagsak sa lupa. Sa ilalim ng hampas ng palad na ito, si Jai Xing ay malubhang nasugatan at ang kanyang panloob na chi ay mahina. Mabilis niyang inalis ang Soul Bell na parabang natatakot siyang mahulog ang Soul Bell sa mga kamay ni Chinyu. Natakot si Chinyu na muling i-activate ni Jai Xing ang Soul Bell. Hindi na siya naglakas loob na mag-aksaya pa ng oras at mabilis na sumugod kay Jai Xing. Itinaas niya ang kanyang kamay at tinawag ang 5 bundok, idiniin ang katawan ni Jai Xing. Gustong bumangon ni Jai Xing, ngunit ang 5 bundok ay tumitimbang ng libu-libong kilo. Kahit anong pilit niya, hindi siya gumalaw kahit 1 pulgada. Tumingin si Chinyu kay Jai Xing at sinabi sa malalim na boses, Jai Xing, bakit mo inactivate ang Soul Bell? Mabangis na sinabi ni Jai Xing, patayin mo ako kung may kakayahan ka. Hindi nakaimik si Chinyu. Hindi niya maisip kung bakit tuwang-tuwa si Jai Xing. Kung hindi mo ako papatayin, tiyak na papatayin kita. Ang mga mata ni Jai Xing ay dilat at duguan. Matagal na natahimik si Chinyu. Sa wakas, inalis niya ang bundok ng 5 taluktok. 2 beses mo na akong binitawan. Hahayaan kita sa pagkakataong ito, sabi ni Chinyu. Ads by Pop Future. Pilasan mo at umalis ka. Kung matalino kang tao, huwag kang bumalik sa pangalawang Mystic Realm. Dahil doon, tumalikod si Chinyu at nagplanong umalis. Ito na ang pangalawang pagkakataon. Gayunpaman, sa sandaling ito, ginamit ni Jai Xing ang kanyang panloob na chi para singilin muli si Chinyu. Tumalikod si Chinyu at muling sinampal si Jai Xing. Bakit mo ginawa ito? Galit na sabi ni Chinyu. Dumura si Jai Xing at malamig na sinabi, cut the crap. Ibinalik mo na ang pabor sa akin, kahit ano paman, papatayin kita. Pinilit niyang bumangon at sumuray-suray patungo kay Chinyu. Si Chinyu ay nakatayo roon nang hindi gumagalaw. Sa kasalukuyang estado ni Jai Xing, hindi na siya banta sa kanya. Sa sobrang kahirapan, naglakad siya sa harap ni Chinyu, itinaas ang kanyang palad, at hinampas ito patungo kay Chinyu. Gayunpaman, ang palad na iyon ay nawalan na ng lakas, kaya paano nito masasaktan ang bakal na katawan ni Chinyu. Dama po ang kamay ni Jai Xing sa dibdib ni Chinyu, at pagkatapos ay diretsong bumagsak. Bumagsak siya sa lupa at hindi na muling bumangon. Sa pagtingin kay Jai Xing na puno ng dugo, hindi maiwasan ni Chinyu na makaramdam ng kaunting awa sa kanyang puso. Mamantong hininga siya at tumalikod para umalis. Gayunpaman, pagkatapos gumawa ng ilang hakbang, bumalik siya sa tabi ni Jai Xing. Hindi ako naniniwala na isa kang malupit na tao. Pinuhat ni Chinyu si Jai Xing sa kanyang likod at pagkatapos ay humakbang patungo sa Heaven Gate. Hindi mabilang na mga tao ang nagtipon sa Heaven Gate.
May mga disipulo ng Heaven Gate pati na rin ang mga martial artist na dumating upang panoorin ang labanan. Lahat sila ay naghihintay sa resulta ng labanang ito. Bumalik na si Qin Yu. Sa sandaling ito, may sumigaw at lahat ay nagmamadaling tumingin. Si Jiang He, na nakapikit, ay nagmulat sa isang iglap. Kinarga ni Qin Yu si Jai Xing sa kanyang likuran at hakbang-hakbang na naglakad pabalik. Kabanata 1040, ang tunay na kapangyarihan ng Soul Bell. Si Qin Yu ay nanalo. Sumabog ang tagay mula sa karamihan. Tuwang-tuwa ang mga tao at nagsisigawan. Ang mga alagad sa Mystic Realm ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Maging si Jai Xing ay natalo. Paano mapipigilan ng kanilang Mystic Realm ang invincible power ni Qin Yu? Sa gitna ng mga sigaw, hindi umimik si Qin Yu. Pinuhat niya si Jai Xing sa kanyang likod at dumaan sa karamihan, bumalik sa kanyang silid. Pumunta ka at tawagan si Shaoqing. Inilagay ni Qin Yu si Jai Xing sa kanyang kama at malamig na sinabi. Pagkatapos sabihin ito, muling itinaas ni Qin Yu ang kanyang palad at inilagay ito sa dibdib ni Jai Xing. Ang mga hibla ng panloob na chi ay pumasok sa katawan ni Jai Xing. Pagkatapos ng serye ng mga eksaminasyon, ang ekspresyon ni Qin Yu ay hindi maiwasang magbago ng bahagya. Nakita niya na ang mga meridian ni Jai Xing ay nasira lahat, at siya ay malubhang nasugatan. Gayunpaman, napakalinaw ni Qin Yu sa kanyang puso na ang kanyang mga galaw ay hindi posibleng makapinsala kay Jai Xing sa ganoong kalagayan. Ano ang nangyayari? Hindi mapigilan ni Qin Yu na sumimangot. Hindi kaya nasugatan na siya bago dumating si Jai Xing. Ads by Pop Future. Si Qin Yu ay hindi nang ahas na maging pabaya. Tinapik ng kanyang mga daliri ang ilan sa mga acupoints ni Jai Xing, pansamantalang pinuprotektahan ang meridian ng puso ni Jai Xing. Tiningnan niya ang napakahinang si Jai Xing at hindi maiwasang mapangiti ng mapait. Buti na lang at nandito ako. Kung hindi, baka mamatay ka talaga sa ilang. Sa sandaling ito, pumasok si Jiang mula sa labas ng pinto. Nang makita ito, nagmamadaling tumayo si Qin Yu at sinabing, Senior Jiang He. Tumango siya kay Jiang. Tumingin siya kay Jai Xing sa kama at sinabing, okay lang ba siya? Sumimangot si Qin Yu at sinabing, napakakakaiba ng kalagayan ni Jai Xing. Pagkatapos sabihin iyon, sinabi ni Qin Yu kay Jiang ang tungkol sa kanyang diagnosis. Matapos marinig ito, si Jiang ay hindi na siya masyadong nagulat. Sa halip, itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin kay Qin Yu. Hindi mo ba nararamdaman na ang labanang ito ay medyo kakaiba? Tanong niya kay Jiang. Bahagyang kumunat ang noo ni Qin Yu. Matapos marinig ang paalala ni Jiang, tila may napansin si Qin Yu na kakaiba. Halimbawa, nang i-activate ni Jai Xing ang Soul Bell, paulit-ulit siyang sumigaw. Pagkatapos, nang ma-activate na niya ang Soul Bell sa pangalawang pagkakataon, hindi siya tumigil ng mahabang panahon. Ang lahat ng ito ay hindi tumugma kay Changqing. Senior Jiang siya, pwede bang? Tinadya ito ni Jai Xing. Sabi ni Qin Yu sa mahinang boses. Jiang hindi siya gumawa ng anumang padalos-dalos na conclusion tungkol dito. Lalong humigpit ang pagkunot ng noo ni Qin Yu. Ads by Pop Future. Bakit ginawa ito ni Jai Xing? Ano ang punto? Sa sandaling ito, pumasok si Little Qing mula sa labas ng pinto. Little Qing, lumapit ka dali. Nagmamadaling kumaway si Qin Yu kay Little Qing. Lumakad ang maliit na Qing sa gilid ni Qin Yu. Nang makita niya si Jai Xing sa kama, hindi niya maiwasang mamatla sa takot. Master Jai Xing. Tinapin ni Little Qing ang kanyang bibig at sumigaw sa maliit na boses. Tinulyapan siya ni Qin Yu at sinabing, kilala mo siya. Siyempre. Walang sino man sa pangalawang lihim na kaharian ang hindi nakakakilala kay Master Jai Xing, sabi ni Little Qing. Lalong nagulat si Qin Yu. Mula sa tono ni Little Qing, tila may magandang impresyon siya kay Jai Xing. Maaari mo bang sabihin sa akin ang kwento ni Jai Xing? Hinailan ni Qin Yu ang isang stool at pinaupo si Shaoqing. Tumango si Shaoqing at pagkatapos ay sinabi kay Qin Yu ang lahat ng nalalaman at narinig niya. Pagkatapos ng maikling palitan, nalaman ni Qin Yu na sikat si Jai Xing sa pangalawang lihim na lugar.
Kung ito man ay ang pangkat ng pamilyang Go o ang mga ordinaryong mandirigma. Iisa lang ang dahilan, at iyon ay ang pakikitungo ni Jaishing sa mga tao ng napakabait at hindi nagpapahayag. Maliban sa titulong Master Jaishing, si Jaishing ay mayroon ding isa pang titulo, at iyon ay si General Jaishing. Walang ibang dahilan, dahil lamang sa kontrolado ni Jaishing ang karamihan sa mga martial artists sa ikalawang Mystic Realm. Ads by Pop Future. Kung hindi dahil kay Master Jaishing, matagal nang nawala sa pamilya Go ang puso ng mga tao, sabi ni Little Ching. Bahagyang nagulat si Chinyu at sinabing, bakit mo nasabi iyan? Nakangiting sabi ni Xiaoqing, pareho ang ama at anak ng pamilyang Go. Umaasa sila sa kanilang lakas para gawin ang anumang gusto nila sa ikalawang Mystic Realm. Hanggat ang mga babae sa ikalawang Mystic Realm ay umabot sa isang tiyak na edad, tiyak na dadalhin sila sa palasyo at pipiliin ng mag-ama ng pamilyang Go. Kung hindi dahil sa pagpipilit ni Master Jaishing na tanggalin ang panuntunang ito, natatakot ako na baka naging laruan ako ng mag-ama ng presyo ng stock. Matapos marinig ang mga salita ni Xiaoqing, bahagyang nagbago ang impresyon ni Chinyu kay Jaishing. Hinaplos niya ang kanyang baba at sinabi sa mahinang boses, kung gayon bakit gusto pa niyang pagsilbihan ang Gu family. Hindi ko alam, ngunit si Master Jaishing ang pinagkakatiwalaang aide ng mag-ama ng pamilya Go, at ang taong pinagkakatiwalaan nila ng lubos, sabi ni Xiaoqing. Walang sinabi si Chinyu. Bigla siyang may nahulaan. Hindi kaya sinadya talaga ni Jaishing na mamatay sa labanang ito. Iyon ba ang dahilan kung bakit siya nagmatigas ng paulit-ulit na tumayo? Pati ang mga sugat sa kanyang katawan, pumutok ba ang kanyang mga meridian bago siya dumating? Xiaoqing, alam mo ba ang tungkol sa Soul Bell? Sa sandaling ito, may naisip si Chinyu. Tumango si Xiaoqing at sinabi, Aido. Ang Soul Bell ay isa sa mga nangungunang espiritual na artifact ng Go Clan. Sinasabi na kapag ang Soul Bell ay na-activate, maaari nitong makuha ang mga kaluluwa ng iba at gawing atake ng Soul Bell. Kung mas maraming tao sa paligid, mas magiging malakas ito. Nang marinig ito, agad na nagulat si Chinyu. Kung ganoon, hindi talaga ginamit ng Star Harvester ang Soul Bell. Bago niya ay activate ang Soul Bell, sumigaw siya, sinadya din ba niyang pakalat-kalat ang mga tao? Sa pag-iisip nito, hindi maiwasan ni Chinyu na makaramdam ng matagal na takot. Kung talagang hinihigop ng Soul Bell na ito ang kaluluwa ng lahat, gaano katikot ang kapangyarihang ilalabas nito? Natatakot ako na ako ay naging isang patay na kaluluwa sa ilalim ng kampana.